Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala, si Charles Roque and this sa 365 Daily Devotion. So ngayong araw nga po, ang tagalakayan natin ay about sa final week. Ngayon, ang topic po natin ngayong araw ay what's a Jesus battle with the flesh. So ating yung pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa Luke chapter 22 verses 42 to 44. And nasabi po rito ay, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. So, ang unang katuroan po natin ngayong araw ay Jesus experienced deep and intense sorrow. So, ang ating Panginoong Kristo ay siya ay naka-experience o nakaranas ng isang malalim at isang intense na pagdurusa. Siya ay mayroong deep and intense sorrow dahil sa nangyayari sa kanyang buhay. Dahil nga, alam ng ating Panginoon kung ano ang nangyayari sa bayan na ito o sa mundong ito na puno ng korupsyon, na puno ng puro kasamaan na gawa ng mga tao. At hindi ito ang ginusto ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, Jesucristo ay nakaranas ng deep and intense sorrow dahil hindi niya ginusto na mangyari ito. Ngunit ay patuloy na nangyayari ito sa mundong ito at walang ibang ginagawa ang mga tao kundi isipin ang kanilang mga sarili at hindi ang kapwa nila tao at ang ating Panginoon. So, ang pangalawa naman po sa ating katuruan ay Jesus battled against the desires of the flesh. So, ang desire ng mga flesh ay ito nga yung mga kagustuhan ng mga tao na namumuhay sa mundo ito. At ang ating Panginoon sa Kristo ay nagkaroon ng isang matinding laban patungo dito against dito sa desire of the flesh ng mga taong pinagdaanan ng ating Panginoon, naranasan ng ating Panginoon ang matinding laban na ito dahil nga sa hamak na tao ay maraming nagawang kasalanan ang mga tao dahil nga sa desire nila o desire of the flesh na ito. So, ang dasam po sa ating katuroan ay Jesus submitted to the Father's will. So, ang ating Panginoon sa Kristo ay sinabit niya ang kanyang nagsabit siya ng will ng ating Panginoon o ang will ng ating Diyos Ama sa lahat ng namamayan sa mundo ito. Sinabit niya sa lahat ng namumuhay ng panahon na ito na dapat ang ating Panginoong Kristo, ang ating Diyos Ama ang dapat mananaig sa mundo ito at wala nang iba pa. Wala nang tayo iba sasabahin pa at kung ano nga ba ang mga salita ng Diyos ay dapat lang natin sundin dahil nga ito ang likas na Biblia na dapat natin o kailangan natin sundin dahil nga ito ay dahil ito nga ay yung salita ng Diyos. And yun lang po, dito na mga tatapos. Thank you.